Ang buhay ng isang tao ay parang libro. Kapag yung binuklat, bawat pahina ay punong-puno ng kwento. May mga masasaya, malungkot at madramang mga pangyayari. Mga karanasang gumuguhit ng kapalaran ng isang individual. Ang bawat kwento ay may nakaraan. Ang ibang tao, ito ay naging hulmahan kung sino sila ngayon. Ang iba ay naging matagumpay, ang iba naman ay hindi. Ang iba ay piniling mamuhay sa nakaraan at nakalimutang sila ay nasa kasalukuyan at may bukas pang darating. Bawat buhay ay parang isang libro at may unique na kwento. Ito ang isa sa mga pahina ng aking buhay. Tulad ng isang typical na kabataan, lumaki ako sa lugar namin sa Sariaya, Quezon. At lumaki ako sa isang typical na pamilya. At yun naman kapatid kong panganay na nauna sa akin, siya yung nagpaaral sa akin hanggang makatapos ako sa kolehiyo. Graduate nga po pala ako ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Tandang-tanda ko pa noon, nung una ko ma-encounter ang Panginoon sa isang evangelistic crusade, doon ako nakakilala sa Panginoon. Tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. In my Christian life, dumaan din ako sa lowest point ng aking buhay noon. Napakatagal kong naghanap ng trabaho, mahabang panahon akong naghanap pero wala pa rin. Tapos nung mapadaan niya ako sa tulay na yon, naisip ko na siguro mas maganda na lang na tumalo na lang ako dito sa tulay at bukas na lang ang aking buhay. At tapos na, wala na. Out of nowhere, may isang jeep na dumaan. Tapos may isang kanta na nag-minister sa akin. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroon pagsubok man. At doon naalimpungatan yung isip ko, parang bumalik ako sa akin sarili. At naisip ko, hindi ito yung plano sa akin ng Panginoon. Marahil meron pa siyang ibang purpose. Hindi hanggang dito na lang yung buhay. Then kinabukasan, after nung incident na sa tulay, pag-uwi ko, may isang tawag akong natanggap na pinagre-report ako sa isang branch ng PCBS. Noon hindi ko pa kilala ng PCBS, basta alam ko isa itong Christian bookstore. After that, doon na nagumpisa yung pagtatrabaho ko bilang extension worker sa field officer para sa PCBS. Then March 11, 1996 ako nung dumating dito sa Puerto Princesa. Siyempre, kailangan kong maghanap ng church na pupuntahan every Sunday. Then nabanggit sa akin ni Rex na kasama ko sa bookstore, sinabi niya, "Kuya, why don't you try attending sa church namin sa LLC?" Sabi ko, sige, a-attend ako this Sunday. And that was 17 years ago na. Matagal na rin po ako at doon ko talaga nakita. Dito ko nakita sa Life Church yung tunay na pamilya. Nang makilala ko si May, na-open ang isa sa pinakamakulay na pahina ng aking buhay. Kaya pala dinala ko dito ng Panginoon sa Palawan dahil meron siyang magandang plano, meron siyang magandang purpose para sa buhay ko. Kasi dito pala sa Puerto Princesa, sa Palawan, dito ko pala matatagpuan yung nawawala kong sadyang. At yun ay walang iba kundi si May. Doon nga kami nag-meet sa PCBS at doon ko rin nalaman na taga Life Church din pala siya. At yun, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ngayon ay 11 years na kaming kasal. Although wala pa kaming baby ngayon, pero masaya kami dahil ang nagpo-full naman nun ng love na yun is si Lord. At saka we are enjoying and we are enjoying our praise and serving our Lord. And now we are serving as a deacon sa ating church. Salamat sa inyong pagbibigay. Dahil sa inyong pagbibigay, naabot at nabago ang aming buhay. Ang pinakamagandang pahina ng buhay ko ay mula nang ako ay mamuhay para kay Kristo. At nakasisiguro ako na ang buhay namin ay may happily ever after.